Marami nang nasabi tungkol sa Pax Silica. Nagulat ako at natanggap ko sa aking komunikasyon ang isang alleged draft architecture of a proposed ESC framework in the Philippines. Sinasabi na ito yung dokumento na pinaiikot ng DOJ for approval ng iba't ibang mga kasamang mga department. At ang tinutukoy nito, ang sinasabi, ito yung framework layer by layer, revised configuration. So, ang nakakagitla lang dito, bakit kinakailangan ng tinatawag na joint venture to own the land? Hindi ba Pilipinas ang may-ari ng lupa? Bakit hindi BCDA or di kaya yung iba't iba pang GOCC na 100%? Nakakakaba ang nakasulat dito dahil kahit sabihin pa nila na 60-40 yung joint venture sa land ko at 60% yung Pilipino, yung 40% halos may-ari na ng lupa. Nagiging master tenant siya at siya na ang mamamahala sa pagpapatakbo nitong special eco zone. Kung talagang kailangan ng JV, bakit may master tenant pa? Hindi ba pwedeng normal na economic zone yan tulad ng iba, ng Subic, ng Clark, ng iba't iba pa? Bakit kinakailangan pa ng master tenant para sa leasing? Parang binigay na natin dyan sa land ko lahat ng kapangyarihan at siya na ang may effective control sa hub. At bakit ganon? The master tenant is not Filipino. The JV is 60% Filipino. Bakit tini-turn over natin ang control sa mga dayuhan? 1,619 hectares, hindi na ito Pilipinas. Land ko property na to for 99 years. So kahit sabihin nila na pumapayag at nasa batas natin na may 99-year lease at pwede naman yung lease sa ating sa konstitusyon, nakakakaba pa rin dito sa tinatawag nilang Layer 4 governance na magkakaroon ng joint zone authority and committee. Ito, makikita natin na lahat ng desisyon ay gagawin ng committee. Lahat ng desisyon tungkol sa mga leasing, sa management, at iba pa. So nakakapagtaka din kung paano makukuha ng JV yung 60% ng lupa. Alalahanin ninyo, 60% to ng 1,619 hectares, libre. Bakit hindi bibilhin? Wala bang makikinabang dyan itong mga magsasaka na inaagawan ng lupa sa 300,000 pesos? Yan na ba yan? Hindi ba dapat fair market value kung papayag silang magbenta? Pero nakita naman ninyo, sa kanila, mas mahalaga ang lupa at gininto ang talaga. If it's the BCDA who will own 60% of the JV and the foreign company will own 40%, hindi ba dapat bayaran yung 40% na yan? Kaya nakakalito. Have we surrendered arbitration, mediation? Dito ang liwanag na ibibigay na lamang sa tinatawag na bagong Pax Silica Court of Commerce. Ito sa New York. Isusurrender na ang kapangyarihan at jurisdiction sa New York. And under the U.S. Federal Arbitration Act. Hindi po ako tutol sa Pax Silica, liliwanagin ko. Inaasahan natin at kailangan natin ang investment, higit sa lahat sa high-level manufacture. Gustong-gusto natin pumasok ng AI at talagang makakatulong sa Pilipinas kapag nagkaroon ng libo-libong mga trabaho tulad ng ipinangako ng SONA. Kinakailangan talaga alamin natin to. Ang akin na lamang, aralin natin to. Sana mali ako at hindi totoo itong dokumentong to. Pero mukhang umiikot na to at maraming komento na yung iba't ibang department at yung may kinalaman dito. Kung babasahin ng maigi, the exchange of notes will include sovereign immunity.
survival protection for all investors, waiver of enforcement, mechanism to separate commitments, at pagkatapos ng 99 years, may recognition pa at no disturbance of the investment. So labis pa to sa 99 years, nakaka-nervyos yata. So kinakailangan ipaliwanag sana o iklaro ng ating pamahalaan kung ano yung mga concession na binibigay natin sa mga mag-i-invest. We have to determine also if this is a treaty or an executive agreement. Kasi hindi maliwanag kung talagang executive agreement to, di ba dapat temporary lang yan. At saka di ba dapat kung ano lang yan, operational, admin details ng gagawin. Yun lang naman ang executive agreement. Pero kung babaguhin ang batas ng Pilipinas, kung napakahaba ng panahon na halos lampas pa nung 99 years, palagay ko, ibang usapan na yan at kinakailangan na tignan ng maigi at alamin kung talagang treaty ito. So ito yung pinagkakabahan namin na merong ganitong papel. Pagkatapos kung titignan ninyo yung Pax Silica, ang parating binabanggit lamang yung mga jobs at saka investment sa AI at yung mga data center. Pero pagbasahin ng maigi yung pinirmahan ng Pilipinas, tatlo yan. So, may 3 strategic assets. Ito yung critical mineral reserves. Yan yung natural resources ng Pilipinas, na yun na naman sa ating konstitusyon, pag-aari ng Pilipino. Ikalawa, nandyan yung 5 decades of semiconductor assembly, testing, and packaging that could be upgraded. Pero kung i-upgrade, hindi ba dapat sabihin manufacture at saka may forge? Bakit assembly na naman? Napako na tayo dyan ng 1970s pa. Higit 50 years na tayo, puros assembly lang. Tapos may mga tariff pa. Ikatlo, strategic geographic location in the first island chain, proximity to the Taiwan Strait and the existing security alliance. Tulad ng sinabi ko, uulitin ko, hindi po ako kontra sa Pax Silica. Gusto ko lang malaman kung bakit may mga probisyon na sa palagay ko ay tutol sa ating saligang batas, marahil mamimiligro ang ating ibang batas, at higit sa lahat, nakakatakot dahil lalawak at titindi ang ating exposure at geopolitical risk because of these essential supply chains for the United States that may be perceived to be clearly established against China's lock on the rare earths and other critical minerals. So, yung ibang bayan sa ASEAN, katulad ng Thailand, hindi pumayag. Gumawa sila ng Siam Silica, an alternative framework, kung saan talagang maliwanag nakalista. Isang semiconductor fabrication plant, fabrication hindi assembly, tayo assembly pa rin. Ikalawa, may advanced packaging, 2 pabrika. Tapos 8 design houses, design firms for integrated circuit. Ayun, high level na yon. Tapos meron pa silang technology transfer, tuturuan pa yung kanilang mga estudyante, tapos yung workforce development, at dadagdag pa sila ng mga programa sa eskwelahan. So, ito lang, i-share ko sa inyo na habang tayo ay abala sa iba't ibang problema, higit sa lahat yung habagat at namamatayan pa tayo, siguro kinakailangan na rin madaliin itong investigasyon ng Pax Silica at itong alleged document being circulated by the DOJ so that we can study it properly and thoroughly. Yun lang po.